Sir, yung ano lang, yung continuation ng hearing about the new Senate building tomorrow. Sir, any... Meron ba? Po? Meron ba? Meron po sa Hindi ko hapon. alam. Ayun. Sir, meron ba kayong directive kay Senator Alan Cayetano? Kasi parang si Senator Nancy balak niyang bumaba ulit dun sa hearing. Para lang, sir, hindi magkaroon ng round 2 yung sagutan. Well, nasabi ko na ang pangunahing dahilan at rason kung ba't nag-hearing ay dahil hindi cooperative ang DPWH sa review na ginagawa ng Senado. Naging mas cooperative sila pagkatapos ng hearing at sana magpatuloy yun. Yun nangyari nung nagdaang hearing. Sana hindi na mangyari muli. Sana manaig ang pagiging kalma sa panig at parte ng dalawa naming kasamahan dito sa Senado. Dahil ulitin ko, ang pakay at layunin nito ay simple lamang naman. Alamin at tiyakin na yung gastusin ay maayos, tama, at maghanap ng paraan kung paano ito mapababa. SP, do you see the need na kausapin po si Senator Alan and si Senator Nancy para hindi sila sa hearing nag-aaway? Hindi na marahil siguro, maglalabing-dalawang taon na si Senator Nancy dito sa Senado, maglalabing-limang taon na si Senator Alan dito sa Senado. Mga veterano ng maituturing ang dalawang senador. At alam at nalalaman na nila kung anong dapat, nararapat, at sana, kung hanggang kaya, yung kayang iwasan. Sana lang on my part, sir, yung sa ethics complaint lang ni Senator Nancy, can you walk us through, sir, lang yung process? Paano po ba yun? Tulad ng ibang ethics complaint sa Senado, may proseso at procedure naman sa Committee on Ethics. Hindi pa nga lang nag-organize ang Committee on Ethics. Pero sa pagkakaalala ko, ang chairman yata ng Committee on Ethics ay si Senator Tolentino. So nasa sa kanya kung kailan i-organize yung komite at i-schedule kung ano mga pagdinig. Pero syempre, magiging pangunahing layunin niya muna bago magkaroon ng pagdinig dyan ay subukin na mapagkasundo, maayos ito, nang hindi na kailangan dumaan pa sa pagdinig o desisyon o pagpapasya ng Committee on Ethics. Hindi public hearing yung ethics. Desisyon ng chairman yon. May mga Committee on Ethics hearings noon sa aking karanasan na isinapubliko. May mga Committee on Ethics hearing noon na nag-executive session sila. So, depende sa chairman yon. Sir, tatanong lang po kay Mayor Alice Guo. Sir, sabi po ng camp niya parang 50-50 daw yung possibility na umattend si Mayor Alice. May we know lang, sir, kung dededmahin niya, sir, yung subpoena na inisyo ni Senator Risa. Ano pa mangyari? Kapag ka nag-issue ng subpoena, yan ay under compulsion of law na tinatawag. Ibig sabihin, wala sa kapasyahan niya kung siya'y mag-a-attend o hindi. Kapag ka nag-issue ng subpoena, ang husgado man, ang Senado o ang Kongreso, obligado ang testigo na sundin at sundan ito. So, hindi ako kumakatig sa kanyang sagot o sagot ng abogado niyang desisyon nila yan at call nila yan. Hindi nila call at desisyon yan kung nag-issue na ng subpoena ang komite. At kung hindi sila dadalo, nasa kamay ni Senator Risa kung siya ay magre-request na mag-issue ng warrant of arrest para sila'y pwersahang padaluhin sa pagdinig ng Senado. At pipirmahan ko ang warrant of arrest na yun pag ni-request ni Senator Risa. Sir, kaso ini-invoke nila, sir, yung parang traumatized daw and then parang mental health issues yata. Katulad ng ibang dahilan o rason na may kinalaman sa kalusugan, kailangan magpresenta nila ng medical certificate na magbibigay ng sapat na dahilan para hindi dumalo sa pagdinig. Tinatanggap naman yan ng Senado kung ito'y may basehan. And sir, kung wala daw po silang makuha na private doctor? Kung walang makuha ang pribadong doktor, naduda ako doon, may doktor ang Senado na pwede silang magpatingin doon o pwedeng padala ng Senado para tingnan at tiyakin ang kalagayan ng kanyang kalusugan at na siya healthy nga ba o hindi na mag-attend ng hearing base man sa kanyang mental or physical state. Sir, yung pong arrest order, it's not necessarily that she will be detained here or does it follow po? Just to compel the attendance in the hearing. So, ang mangyayari niyan, as soon as ma-arresto siya, parang ito yung kay Pastor Kibuloy. As soon as ma-arresto, magsischedule agad ng hearing. Pero hindi naman agad-agad, baka ilang araw bago ma-schedule ang hearing. So, habang ini-schedule yung hearing, siya ay magiging under detention muna. Ano?
SP, magfa-file na raw yung camp niya ng petition for certiorari para masettle yung propriety ng pag-attend sa hearing. Hindi raw kasi pwedeng pilitin padaluhin si Alice Go if that would only mean testifying against herself. Self-incriminatory, sir. Karapatan nila mag-file ng petition for certiorari pero sa mga naunang desisyon na ng Korte Suprema kaugnay sa mga bagay tulad nito, ang sabi ng Korte Suprema ay ito. Totoo nga na may right against self-incrimination ang sino mang testigo na mag-a-appear sa Senado man o sa Kongreso, pero yung karapatang yan ay dapat i-invoke kapag may tinatanong na maaaring makapagpa-incriminate sa kanya at hindi pwedeng gamiting dahilan para hindi mag-attend ng hearing. Yan ang naging basihan at sinabi ng Korte Suprema sa mahaba at maraming desisyon sa nagdaan. Kung gagamitin niya yung yun nga, mental health, traumatized siya, i-require ba ng Senate na magbigay siya ng medical certificate po? Pag gagamitin niya ay kalagayan ng kanyang kalusugan, siyempre i-require ng Senado ang medical certificate. Gaya ng sabi ko, kung wala siyang makuha ng doktor, edi pwedeng magpadala ng doktor ang Senado para tiyakin at tingnan ang kanyang kalagayang medical, psychological man o pangangatawan. Sir, doon lang sa RAA, yung pinasok ng Malacanang at ng Japan, magiging priority ba yun ng Senate? Oo, pero hindi pa sinasubmit sa Senado. Kausap ko kanina lamang na courtesy call ang Japanese Foreign Minister na pumirma nitong access agreement sa pagitan ng Pilipinas at bansang Japan. Personally, wini-welcome ko ang kasunduang ito dahil isa ito sa mga kasunduan na magpapalakas sa ating bansa, magpapatatag sa ating posisyon sa rehiyon, kaugnay ng issue na kinakaharap natin ngayon sa bansang China, sa West Philippine Sea. Pero, naniniwala pa rin ako na wala pa rin katapat, wala pa rin kapalit na palakasin natin ng mag-isa ang ating sandatahang lakas. Bagaman, habang hindi pa tayo dumarating sa puntong yon, ay maganda magkaroon ng mga kasunduan tulad nito para mapalakas yung ating kasalukuyang kalagayan at sitwasyon. Bagaman, hindi pa dumarating yung aktual na panahon na minimithi natin na maging malakas na ang ating sandatahang lakas.